Tacloban, yung alaala bilang par. Your thoughts, please. Napakarami, Vince, kasi alam mo hindi lang naman Tacloban o kaya Leyte ang tinamaan, ano. Ang SWAT, ano, yung SWAT ng destruction, 171 cities and municipalities, covering within 14 provinces. Ganyan kalawak. Ang dinaanan ng bagyong Yolanda, 100 kilometers, isipin mo yon. Parang 6 regions, hanggang Bicol umabot siya. Ang unang landfall sa Giwan, alam naman natin yan, di ba? Pero ang laki ng devastation dito sa Tacloban, sa Leyte. Noong after 1 month ako na-appoint na Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Alam mo Vince, mahirap kasi bilang sundalo, siyempre pag binigyan ka ng misyon, ang una matatanungin dapat, ano ba yung mga dala kong bala, ilan ba yung tangke, ilan ba yung baril. Pero ito, humanitarian kasi, hindi na ako nagtanong. Pero narealize ko na napakahirap yung challenge na hinarap ko noon. Dahil wala akong implementation authority. Ang trabaho ko lang noon, i-coordinate yung lahat ng efforts ng national government agencies at sa mga local government units. Sa simula nga, yung unang cabinet meeting na natin ko after I took my oath, medyo reluctant pa si President Pinoy noon na involve ang private sector. Ako lang talagang nag-insist. Sabi ko, mahirapan tayo dito, Mr. President. Alam mo naman ng gobyerno, di ba? Yung bureaucracy, napakatagal. Eh kami nga, nung nag-form yung OPAR, yung opisina, 4 na buwan kaming walang sweldo. 4 na buwan na walang yung MOE na tinatawag. Pero nandun, trabaho kami. Sa kabutihan palad, yun nga, pumayag din siya na ma-involve ang private sector. So, nandiyan, of course, nauna na rito yung United Nations Development Program, di ba? Yung CHUCHI, tapos yung USAID, pumasok na rin. Nag-alat sila ng $10 million. Pero nung Enero, kasi December na ako na-appoint inipon ko lahat yung lahat ng kapitan ng industriya, captains of the industry. Magkapatid na Ayala Subel Ayala, Ricky Razon, SM, Tessie Coson, Aboitis, lahat na. Name me kung sino yung who's sa business sa community natin nandun. At more than willing sila. Katunayan, Vince, naalala ko itong Eastern Visayas Regional Medical Center. Ano yung pribadong sektor, kaya nabuo yan. Yan yung pinagawa ng Bloomberry ni Mr. Ricky Razon. Tapos yung Palo Leyte, yung park doon, pinagawa ng Metrobank ni George T. Tapos yung mga housing dito, marami rito, hindi lamang sa Leyte, kundi sa hanggang Iloilo. Yung SM, sila nagpagawa. Napakaraming tulong ng private sector, pati yung mga NGOs, CSOs, kundi sa kanila, hindi ko alam kung paano nakapagsimula o paano nakapagbigay ng malaking tulong sa Yolanda Corridor, tawag namin. Anyway, follow-up lang question. Sir, nung kayo pa yung para, binuo nyo yung in record time, in 6 months, ang Comprehensive Rehabilitation Recovery Plan o CRRP, kung saan idinitalin ninyo ang institutional arrangement, public-private partnership, social services, resettlement, livelihood, at suporta. Sa tingin po ba ninyo, nagagamit pa ba ng maayos ang inyong CRRP para sa pagtugon sa mga sumunod na bagyo tulad ni Yolanda? Gaano kahalaga ang pagsunod ng CRRP na binuo ninyo para ma-minimize ang pagkawala ng buhay sa kunang tulad ng Yolanda? So, yeah, thank you for the question. Napaka-importante. Kasi yon template na dapat yon na pag may malaking disaster, hindi lamang bagyo, dapat i-implement yon kasi yon ang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. 8 volumes, 8,000 pages, 18,648 na programs, projects, activities. Nakapaloob doon, talaga nakaspecify. At ang nirequest namin pondo roon, multi-year yun 170 billion pesos. Meron pa kaming isinama doon, Vince, yung Empathy, Electronic Monitoring Platform for Accountability and Transparency Hub para sa Yolanda, kaya Empathy, yung acronym. Yun, pwede rin sanang ginamit ng national government sa pagmamonitor ng lahat ng mga projects, hindi lamang DPWH, pati yung mga livelihood projects. Kung yon na institutionalize at inadapt yon, alam mo, ginastosan yun ng USAID, ng UNDP, walang ginastos ang national government doon. Pati yung pagpiprint namin ng
yung 8 volumes, yung mga libro na ang kakapal. Kasi 8,000 pages yung per volume. Ano? Pati yon UNDP yung ang gumastos 300,000 pesos, natatandaan ko yung pagpiprenta. Talagang private sector. At kung ito lang ay ginamit natin sa Yolanda, mas maganda sana lumabas kasi hinimay talaga namin yung lahat ng mga distraction, lahat ng mga nawalan ng hanap buhay. Nandun, kaya nga 18,648 programs nakapaloob doon. Sayang, nanginayang ako doon kasi template sana yon ng bawat sakuna pwedeng gamitin. Yung sinabi mo kanina in record time, mismong United Nations at saka yung mga international community, in-acknowledge nila yon in record time of 6 months. Natapos namin yung CRRP, not only by ourselves, but sa tulungan ng napakaraming foreign at saka local na mga pribadong sektor. Ayun. Mensahe po ba kayo sa mga Liteños na tinulungan ninyo bumangon mula sa hagupit ni Yolanda, sir? Ang mensahe ko lang na kapag ikaw yung nabigyan ng misyon at humanitarian, ito leksyon ko to, no? Hindi na ako nagtanong. Alam mo, dalawa yung napakalaking kaganapan dito, no, sa history ng Pilipinas o sa Leyte. Yung October 20, 1944, di ba? Si MacArthur, sabi niya, I shall return. Bumalik siya. So, isa yon. Yung pangalawa, Yolanda. Dalawa talaga yung part ng kasaysayan na hindi makakalimutan ng mga taga Leyte at saka ng buong Pilipinas. So ang pakiusap ko lang na sana ang national government magtiwala sa private sector, sa kapartner nila yung pribadong sector, mga NGOs, CSOs. Kapag may mga krisis o pagka may mga programang gobyerno na gusto ipatupad, napaka-importante. Okay. Sir, sa mga current issues naman po tayo. Dinala po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para sa mag-trial for crimes against humanity. Agree po ba kayo sa sinabi ng kampo ng dating Pangulo na he was denied due process? What happened now to our country? Your thoughts, please. Ang ICC, wala tayong control, kasi international court yan at may mga proseso silang sinunod. So para magkomento tayo na walang due process, parang out of our beyond our knowledge, beyond our competence to judge kung merong due process o wala. Ang sa akin, dahil nandiyan na yan, nandun na siya, taken over yung custody niya ng ICC, the least that our government can do is what we do to every Filipino na nasa labas ng ating bansa, diba? Pag may OFW o meron mang nakulong, nakasuhan, binibigyan natin ng suporta. Kasi as a matter of policy, kung ano pa man yung kasalanan ng tao, minsan nga, di ba, convicted na? Yeah. Tinutulungan pa rin natin, binibigyan natin at nakikiusap tayo sa gobyerno ng kung anong bansa man yun, kung pwedeng ma-stay yung execution, o kaya i-commute na sa life sentence. Ito dating Pangulo at bilang isang Pilipino, more than him being a former president, siya ay kapwa natin Pilipino. Hindi naman para bigyan siya ng tulong na legal o pinansyal, kasi unang-una medyo awkward, di ba? Dahil ang mga complainants nandito rin, di ba? Yung mga sinasabing biktima. Pero the least na pwede natin magawa at ginawa na ng embahada natin doon, di ba? Dahil napakalamig, 3 degrees yung centigrade yung temperature. Yes. Agad-agad dinala nila ng mga clothings na makakapal. Yun ang mga maliliit ngunit mahalagang tulong na po pwedeng ibigay sa hindi lamang kay Pangulong Duterte kundi sa bawat Pilipino na nasa labas ng ating bansa at nangangailangan ng tulong. Ayun. Okay. Sir, sa huling topic sa interview natin ngayon. Ngayong buwan ng mga kababaihan, kahapon po, lumahok kayo sa isang pagtitipon sa Quezon Province para parangalan ng mga kababaihan. Would you like to elaborate at may mensahe po ba kayo sa ating mga Pilipina ngayon, Women's Month, sir? Yes, wag sabihin babae lang kayo. No? Dapat sabihin nyo, talagang ang babae kapantay na ng lalaki sa lipunan. Kaya nga meron tayong mga batas sa gender equality. At ngayong taon, 2025, ito rin yung 50th anniversary ng pagkatatag ng Philippine Commission on Women, PCW. Ito rin yung 45th year, 2025, noong nagpirma tayo ng Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, o yung CEDAW.
no? Kaya importante talaga yung pag-celebrate ng National Women's Month kasi sa International Women's Day sa Pilipinas, binuo na natin yung buwan para i-celebrate yung Women's Day or Women's Month. So napaka-importante kasi lahat tayo, alam mo Vince, I'm sure you share the same thought, ano? Pagka pinag-usapan yung kababaihan, ang unang pumapasok sa isipan natin, ikaw o ako, yung nanay natin, di ba? Eh ako, meron akong maikling kwento tungkol sa nanay ko nga, siya yung talagang humubog ng yung integridad at saka disiplina sa akin, ano? Mula pagka-paslit hanggang sa lumaki ako. Maikwento ko lang sandali, yung older brother ko, elementary pa siya noon, 1950s ito eh. Nakapulot siya ng 1 centavo. Alam mo, nung araw, yung 1 centavo, huwag mo mamatahin yun kasi ang Coca-Cola noon, 10 centavos lang eh. Di ba, narinig mo na sa mga lolo mo siguro yung 5 lugaw. Talaga 5 lang ang lugaw. 5 centimos, hindi 5 pesos. So, yung 1 centavo, may halaga. Nung pag-uwi ng bahay, sabi niya, Nay, nakapulot ako ng 1 centimo. Eh sabi niya, nako, yung may-ari niyan, tiyak na hindi makakatulog ngayong gabi. Bukas na bukas din, pagbalik mo sa eskwelahan, hanapin mong pilit kung sino may-ari niyan, isoli mo sa kanya. Yun talaga yung nakatanim sa isipan ko hanggang sa pumasok ako ng PMA, tapos naging sundalo ko, naging pulis, hanggang sa naging senador. At yung disiplina niya, grabe, no? Ito, nakakita ako ng parang bangko. Dadapa kami dyan, pag medyo alas 6, gabi na yun sa amin, kasi orasyon, kailangan nandun. Pag lumampas ako sa orasyon, dapa ka dyan sa bangko, papaluin ka. Pero pagkapalo niya sa akin, habang pinapangaralan ako, umiiyak yon. Sinabi ko na sa iyo, huwag matigas ang ulo. So, disiplinado pero compassionate. So, doon ko sa kanya natutuhan, namulatan yung ganong aral, ganong leksyon na yung integrity at saka yung discipline, napaka-importante sa isang tao. Yun ang utang na loob ko sa aking ina, mahal na ina. At nung yumao nga siya, talagang alam mo yung senador na ako noon nung namatay siya, pero yung tatandang ko, iyak ko para akong batang magulgol. Makita ko yung namakita ko siya sa loob ng casket. Anyway, Senator Pampilo Ping Lacson, number 33 sa Balota. Thank you so much sa pagbisita sa latest sa Region 8. Senator, thank you. Yeah, salamat. Mamaya ng alas 4 yung aming rally rito at sana ako'y makikiusap na rin through you, Vince, na ako naman ay naglingkod ng tapat, mataas naman niya aking integridad at ako yung sinasabing bantay ng kaban ng bayan sa Senado. So, number 33 po sa Balota, pakitulungan nyo na ako. Ako naman ay nakatulong din dito sa Region 8 at lalo nung na-devastate ng Yolanda. So, humingi po ako ng tulong sa inyo. Salamat, Vince, at salamat sa Bombo Radio. Thank you so much. Kabumbo, former Senator Ping Lacson, nakapo natin yan ang agama. Kabumbo, pagbalik natin, pirapay ito natin mga pag-iskutan, pira nga pero noon sa night.